Magandang umaga, tanghali o gabi kung saan man kayo naroroon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Eklesiastiko pong muli. Content muna ulit natin itong si Libayan patungkol doon sa reaction niya sa content ni Ivana Alawi. Poverty corn pa more, influencer na malapit na laos. Kasi kaya bumabalik sa pagka-coops. Sabi ng isang commenter or follower ni Libayan na si Ivana raw ay isang influencer na malapit ng malaos. Kaya bumabalik daw sa pagka-coops. Parang hindi ata masyado mapag-observe yung follower ni Libayan dahil between Libayan at Ivana Alawi, kung sa pagiging influencer at pag-uusapan natin ng views at titingnan natin yung mga views ni Ivana Alawi compare dito kay Libayan, sobrang layo. At kung titingnan natin yung mga views ni Ivana Alawi, umaabot pa rin ng milyon. So, hindi madali sa panahon ngayon sa dami ng mga influencers na para maabot mo ang million views. Agree, Mark Suyat. At nag-agree naman si Libayan, pero kung titingnan mo naman ang mga views niya ay napakalayo sa views ni Ivana. Sabi ni Labo, may billboard si Ivana noon sa EDSA, parang pag hindi kasama cleavage, parang pangit at best normal lang itsura niya. Alam niyo, sa tingin ko, isa rin itong si Ivana na kailangan niyo makita personally. At sa ano namang dahilan para gusto mong makita nila si Ivana? Kung ano-ano na lang talaga sinasabi ni Libayan. Kailangan niyo makita siya personally. Kasi hindi ko rin maintindihan mga natin why people still actually go for this kind of content. Natatawa ako sa tanong ni Libayan. Until now, hindi pa rin niya nauunawaan kung bakit may mga taong gusto ang mga content ni Ivana. Simple lang naman ang sagot dyan. Ang tao ay may iba't ibang interes, may iba-ibang ugali. Parang tanong lang yan ng iba. Bakit ang channel mo ay sinusundan pa rin ng ibang tao? Gayong nagtuturo ka kamo ng batas pero mali-mali naman. Tapos halos wala ka ng iturong batas kundi katulad ng ganitong content na sasawsawan mo ang mga sikat na personalities. Pero wala ka namang batas na tinuturo. Na alam naman natin na niloloko lang kayo. Hindi ba't parang ikaw din, Libayan, na halos parang niloloko mo rin ang mga tao na sasabihin mong ang ginawa mong membership fee ay para palawigin ang pagtuturo ng batas and yet wala ka namang halos ng iturong batas. So hindi ba't niloloko mo rin ang mga taong bayan sa mga topic mo? Kay ang magsabi ni Libayan na niloloko lang kayo, samantalang siya may pruweba tayo na niloko niya ang mga followers niya patungkol dyan sa membership fee. By the way, hindi nyo na makikita yung description na yan patungkol sa membership fee. Siyempre, ikaw ba naman after mong ma-expose, papanatilihin mo pa ba yung description na yan? Imagine, nagkalap siya ng pondo para sa editor at webmasters, pero ayaw pala niya ng editor. Balikan muna natin yung video niya na ginawa noong 2020 at noong 2023. 2023 nang nabuking si Libayan na wala pala siyang editor, gayong kumalap siya ng membership fee para sa mga editor at webmasters. Alam kong sa mga followers ko at sa mga dating nakikinig na sa akin noon pa at sa mga bashers ko, nakita na itong video from my previous vlog. Pero uulitin ko ito at ipapakita para sa mga bago kong followers at listeners. Si Attorney Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. Payuhan ako ni Doc Adam noon nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap, nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Attorney Libayan, sabi niya sa akin, English ha! Pero syempre nagtatagalog din naman siya. Ang sinabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobore yung mga tao dyan sa ginagawa mo. Syempre, yun ang ginagawa niya eh. And it works for him. Alam niyo yung sinabi ko sa kanya,
Oo, magandang suggestion yan. Pero, I don't have the time. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag-e-edit kami, magkakaroon ng back and forth. It will still consume time. I have to stick with this kind of platform kasi nga, ito yung alam ko at ito yung swak sa akin. Diba? He respected it naman. Sabi niya, go ahead. Kung yan talaga gusto mo. O ngayon, kayo na ang humusga kung sino ang nanloloko ng mga manonood at kung sino talaga ang coops. Sabi nila hindi daw ito poverty porn. Parang si Ivana Alawi, parang sinasabi niya rin na ito daw ay parang tungkol sa pagtrato ng mga tao sa buntis. At yun naman talaga ang topic niya at na-focus nga lang doon sa dulo nang lumabas sa eksena si Kuya Jesus. Kay ina mong bumatikos kay Ivana samantalang ikaw ginagawa mo rin yan. Hindi ba't sabi mo batas natin? Pero anong ginagawa mo? Hindi ba't puro reaction lang sa mga maiinit na issue at mga viral na content? Tama yung sinabi ni Ricol, ayan dahilan bakit ka gumawa ng second channel, attorney. Oo. Naalala niyo yung panahon na yon? Natanggal yung Facebook natin. Natanggal ang Facebook mo. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng violation. Hindi ba't ipinaglaban mo yon? Attorney ka, pero bakit hindi na ibalik? So, ibig sabihin, may nakita ang Facebook na na-violate mo sa kanilang community guidelines. Tapos, pag nagla-livestream tayo, bigla-biglang napuputol yung livestream. Paano namang hindi mawawala? Ang babastos ng mga followers mo. May mga comment na talaga namang hindi na dapat sabihin pa. Tapos, tinatawanan mo lang. So, hindi na ako magtataka kung bakit nawawala ang livestream mo. Naalala niyo yung panahon na yun? Kaya gumawa tayo ng second channel. Gumawa tayo ng second channel. Kasi nga, nagla-livestream tayo tungkol kay Ivana Alawi. Biglang napuputol yung channel. Napuputol yung livestream, nawawala. Magtataka ka pa, ang babastos ng mga followers mo pagdating kay Ivana. Ha. Naipanganak ang second channel si Ivana ang surrogate. Imagine, si Ivana pa pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng second channel. Nakakatawa, di ba? Pero you barely discuss. Ang patungkol sa batas, ang nangyayari sa discussion ninyo ay puro kabastusan. Meron ba akong pruweba dyan? Meron, dahil ikaw mismo, tinatawanan mo lang yung mga comment nila. Baka maputol din ito. Hindi naman siguro. At tignan nyo kasi, noong unang-una munang patutunayan ko sa inyo, this is also poverty porn. Kasi Papatunayan o pagkakakitaan lang ni Libayan dahil alam naman natin na ang lahat ng mga nakikita ni Libayan na tumutulong na may kamera, tatawagin niyang poverty porn at iko-content niya para pagkakitaan. Ang tanong, bakit nga ba sa Pilipinas napakaraming gumagawa ng mga ganitong klaseng content? Kasi nga, ang ating mga politicians, imbis na gawin ang kanilang mga responsibilidad bilang public servant, ayun, mga busy sa kanilang mga personal na interes. Kaya naman dumarami ang mga vloggers na gustong tumulong pero kinakailangan nilang gumawa ng video para makakalap ng pondo. Dahil marami sa mga sponsors mas nagtitiwala sa mga charity vloggers kesa sa mga charity organizations. Because numerous cases already of corruption involving CEOs and the high-level executives sa mga charity organizations. Dahilan kung bakit mas nagtitiwala ang mga sponsors ngayon sa mga charity vloggers kasi nagkakaroon ng transparency at nakikita nila kung saan napupunta ang kanilang mga itinutulong. At kung maoobserbahan ninyo kung sino yung mga madadamot at kung sino yung mga puro pakabig dito sa social media, sila yung maraming salita at sila yung maraming comment patungkol sa mga charity vloggers. Hindi naman talaga natin maiaalis na may mga negative effect ito doon sa mga taong ikino-content. On the other hand, may mga bagay tayong natututunan sa tuwing manonood tayo ng mga ganitong klaseng content.
At the same time, yung mga taong tinutulungan, madalas sa kanila ay walang reklamo. At masaya silang tinatanggap at very grateful sila sa kanilang mga natatanggap. At yung mga sponsors na tumutulong, wala naman silang reklamo kung kumita ang isang vlogger. Basta ang makita nila na ang kanilang itinulong ay mapunta diretso doon sa kanilang mga gustong tulungan. Tapos, yung ibang hindi na nga tumulong, mas marami pa silang daldal kesa doon sa mga tumutulong. Tignan nyo. Baka naman meron ka kahit 20 lang. Ba't putol-putol? Sir, baka naman meron Putol-putol na naman ang video ni Ivana. Hindi na naman magugustuhan ito ni Libayan. ka kahit 20 lang. Malaking tulong na yun. Si Kwenta? Di ba poverty porn yan? Tapos sasabihin nyo paano tratuin yung mga buntis? Nakikita naman natin na iba talaga yung pagtrato ng tao pagbuntis. Yun ang gustong ihatid na mensahe dito ni Ivana. Pero kay Libayan, wala na siyang ibang makikita. Basta may tumutulong na may camera para sa kanya, poverty porn. Sa akin? Oo, sige. Baka pamasahe. Meron ako. Basta ingat ka lang. Pag maglakad ka, dito ko sa tabi. Buntis ka pa naman. Ikaw ba, sir? May Meron ako. Tapos tignan nyo ha, di ba hingi-hingi pa rin siya ng pera dyan. Siyempre poverty porn pa. Alam naman natin na hindi titingnan ni Libayan yung mga lesson na makukuha natin dito sa content na ito. Kundi ang bibigyan niya ng stress dito ay yung mga part na hindi niya talaga gusto. Nauunawaan ko naman ng ilang punto ni Libayan at ng ibang tao kung bakit hindi nila gusto ang mga ganitong klaseng content. Dahil may mga tao na ayaw nilang nakikita or na-expose yung sitwasyon ng isang tao or ng pamilya. Pero ang tanong, ano naman ang ginagawa ninyo para matulungan yung mga taong nangangailangan ng hindi kayo nagvi-video? Kaya bang ibsan ng komentaryo mo ang hirap na dinaranas ng mga taong tinutulungan nitong mga poverty porn na tinatawag mo? Habang ang mga tinatawag mong poverty porn creator ay gumagawa ng paraan para sa sarili nila at sa kapwa, ikaw nakaupo ka lang dyan sa harap ng kamera. Panay batikos. Ang tanong, ilang porsyento ng kinita mo ang naitulong mo? Okay, fine. Sasabihin mo hindi material na bagay kundi kaalaman. Kaya ka naglagay ng membership fee sa pangakong palalawigin ang kaalaman sa batas, and yet you barely discuss the law. Minsan ka na nga lang mag-discuss ng batas, mali-mali pa. At nililito mo pa ang mga listeners mo. Hindi ba't panluloko yung ginagawa mo? Abay, kung yung sinabi ng followers mo na coops si Ivana, hindi ba parang ikaw ang coops? At isa pa, katulad nga ng sinabi ko kanina, kung ginagampanan lang sana ng mga politicians or ng mga public servant natin ang kanilang mga obligasyon at hindi kinukurakot ang pera ng taong bayan at madaling makahingi ng tulong sa gobyerno kapag sa panahon ng pangangailangan nila, hindi sana darami ang mga charity vloggers sa bansa natin na katulad ng sa mga western countries. Wala naman tayong masyado nakikita mga charity vloggers sa mga mayayamang bansa. Anyway, skip na natin yung ibang video at diretso na tayo doon kay Kuya Jesus at doon sa lalaki nagreklamo. Kakain. bibigyan mo ako pagkain. Opo. Sige po. Di ba Akin to? poverty porn yan? Kung napanood nyo yung content ni Ivana, hindi naman talaga niya target dito si Kuya Jesus. Pero dahil tumigil si Kuya Jesus tapos binigyan siya ng pera para sa pagkain niya, alangan namang hindi siya kausapin ni Ivana. So kaya nabaling yung atensyon kay Kuya Jesus. Hingi ka na ng sabaw. Ano yan? Sa'yo, Bigyan mo ako? bibigyan ka dyan. Kakain. Bibigyan mo ako pagkain. Opo. Sige po. Akin to? Opo. Sige, kain ka na. Samahan mo muna ako. Hindi na, kasi solo flight ako. Saan ka solo? Solo flight nga eh. Wala, hindi ako pwedeng may kasama. Bakit? Kaibigan lang eh. Hindi na, kumain ka na lang. Ano na ako? Tropa-tropa. Di ba sad music? Paano na ako? Tropa-tropa. Yan ang ayaw na ayaw ni Libayan, yung sad music. Kasi ang mga tipo ng kanta na gusto ni Libayan ay yung mga rock music ba na gumagalaw-galaw yung ulo niya na parang bobblehead. Ay, solo flight nga ako. Pwede naman dalawa flight. Ha?
I-skip na natin yung video na pineplay ni Libayan kasi patigil-tigil na siya, naglalag na. At alam ko namang napanood nyo na yung video ni Ivana. Tapos yung nangyari dyan, no, para hindi na tayo, well, itatopic ko lang sa susunod ulit, ha? Kasi nga, mahaba-haba. Alas 12 na eh, kailangan ng Idiretso natin ang video kasi kahit na nagpapaalam na si Libayan, may mga sinabi pa siya dito sa video na ito. Ito naman yung sinabi ni Ivana Alawi. Sabi niya, Peter, matagal na pa ako gumagawa ng street pranks, sabi niya. Kasi may nagreklamo sa kanya, huwag mong i-content yung mukha ko kasi nandun. Yung taong, okay, yung taong yan yung nakaupo doon sa gilid. Yang katabi ni Ivana, yan yung nagrereklamo na gustong ipadelete yung video dahil nababash siya dahil doon sa nangyari. Yan o. Yan yung kumakain dito. Yan, nakita niyo yan? Tapos, syempre, mga kabatas natin, sa poverty corn na ginagawa niya, meron mga tinatamaan. Ito yung palusot niya. Alam ko na kailangan magpaalam palagi sa mga ipapakita kung hindi naka-blur. Kung papanoorin mo ang latest vlog ko na buntis, marami ang naka-blur sa una at sa gitna dahil hindi kami humingi ng consent sa mga taong yon. At alam ko na bawal silang i-post kapag ganon dahil baka mabash at ma-judge lang sila. Ganon din sa iba kung mga pranks. Lagi namin blur. Ngayon may lumalabas na sisabing dapat ko i-down dahil nakakuha ng pambabati ko sa kanya. Pero hindi naman siya tumanggi sa akin nung hiningan ko siya. Sadyang naunahan lang siya ni Kuya Jesus mag-abot at doon na nag-focus ang attention ko. Halatang damage control di ba? Ayan ang tawag ni Libayan, damage control. Hindi ba pwedeng magpaliwanag si Ivana dahil sa pangyayari? Dahil deserve naman ng mga manonood na marinig yung paliwanag ni Ivana patungkol doon sa reklamo nung lalaki. Alam nyo kasi, no, if you will do something na hindi tama, Sa paningin mo, Libayan, hindi tama yung ginawang content ni Ivana. Pero sa paningin ng iba, maraming natulungan si Ivana kumpara doon sa isang tao na nagreklamo. Assuming na hindi talaga pumayag yung nagrereklamo na isama siya sa vlog. At titimbangin natin yung result at yung lesson na makukuha natin doon sa content ni Ivana. Mas marami pa rin tayong magagandang lesson na makikita at mas maraming nakinabang at napapurihan doon sa content niya. Alam nyo, sa buhay natin, minsan may mga bagay na hindi natin maipaliwanag. May mga bagay na nararanasan tayo at nasasabi ng ibang tao na bakit ang malas ko naman ngayon or bakit napakaswerte ko ata ngayon. Sa mga Kristiyano, hindi nila sinasabing malas or swerte. Ang sinasabi nila, they are so blessed. Alam nyo, minsan kasi sa buhay natin, may mga bagay tayong nagawang mabuti in the past na inaani natin in the future. Minsan naman, may mga bagay na ginawa tayo na mabuti sa isang tao tapos nabe-bless tayo din doon sa araw na yon. Meron naman, may mga nagawa tayong hindi maganda in the past na inaani natin in the future. kinuha na niya daw ng consent ito. Tapos ngayon sinasabi niya na magbibigay naman daw ng pera ito. Kaya lang naunahan lang siya ni Kuya. Kaya nag-focus daw siya doon kay Kuya. Joke, di ba? Yun yung palusot niya. Tingnan natin ha, kung ano nangyari dito. Sino ba namang tao ang hindi maibabaling ang atensyon sa isang tao na hindi ka naman humihingi tapos bibigyan ka? Tapos yung 15 pesos lang yung pera niya at ibinigay niya yung 10 pesos. Isang lesson na nakita ni Ivana at ng maraming manonood. Marami na naman tayong nasaksihan ng mga katulad ni Kuya Jesus na kung saan sila yung wala, sila pa yung mapagbigay at nakakaunawa sa mga nangangailangan. Pero syempre ang nakita lang ni Libayan yung kalagayan ni Vio Pineda. Ako ang take ko doon, karapatan din naman talaga ni Vio Pineda na magsalita at para malinis din naman ang pangalan niya. At makikita naman natin doon sa video na willing naman talaga magbigay si Vio kay Ivana during that time. Yun nga lang,
Napunta talaga yung attention niya kay Kuya Jesus. Ito ang isang disadvantage o risk na nangyayari sa mga vloggers na gumagawa ng mga ganitong klase ng content. Ang maging isang charity vlogger ay hindi madali dahil madalas sila pa ang nababash at napapagbantaan pa ng demanda. Sarap, kuya. Ano yan, pares? Sarap ah. Wala akong pera eh. Itlog kanin. Ha? Hindi mo naman madumi, grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa akin? Kakain ka? Oh, opo. Magbibigay naman daw talaga siya ng pera. Actually, nag-aalok din siya. No? Pero, alam niyo ang dahilan kung bakit. Ito kasi, mga kabatas natin, hindi naman naunahan. Tignan niyo ha. Niloloko talaga tayo dito eh. May linabas na ng pera itong lalaking ito. Ang galing talagang mang-gaslight ni Libayan. Paulit-ulit niyang sinasabi na niloloko sila. Una, wala namang sinabi si Ivana na hindi nagbigay si Vio, so asaan ang panluloko doon? Pangalawa, ang salitang naunahan, ginagawang big issue ni Libayan para mag-fit sa kanyang narrative. Kung yung action ni Vio ay mabagal, di naunahan nga talaga, wala pa ring panluloko. Parang ganito lang yan, may coaching na uuna. Kaso masyadong mabagal ang takbo. Sumingit yung motor, kaya naunahan niya yung kotse. So tama pa rin sabihin na naunahan ng motor ang kotse. So tama rin yung sinabi ni Ivana na naunahan nga ni Kuya Jesus si Vio. Oh, ito. Pero hindi naman siya tumanggi sa akin nung hiningan ko siya. Sadyang naunahan lang siya ni Kuya Jesus mag-abot doon at doon na nag-focus ang attention ko. Oh, may mali ba o may panluloko ba dyan sa sinabi ni Ivana na binabasa ni Libayan? Tingnan niyo yung nangyari. Ah. Ba't lumalayo ka sa akin? Kakain ka? Kasi binibigyan naman na ito, naglabas siya ng pera eh. Oh. Tingnan niyo yan. Oh. Oh. Pares? Pares. Oh. Sarap ah. Wala akong pera. Kain, sabi niya. Wala akong pera eh. Itlog kanin. Yung Ha? kanin. Hindi mo naman madumi, grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa akin? Kakain ka? Oh, opo. Bakit po? Wala po akong pera. Di, ako. Kakain ikaw? Opo. Alam niyo kung bakit siya nag-focus kay Kuya Jesus? Mas magandang content si Kuya Jesus eh. Naku naman, Libayan, kahit sino mapupukaw yung atensyon sa ginawa or pinamalas ni Kuya Jesus. Talaga tong si Libayan, mapulaan lang talaga ang content ni Ivana kung ano-ano talaga ang sasabihin niya. Okay, assuming walang kamera, marahil nagawa na rin yan ni Kuya Jesus sa iba. Nagkataon lang talaga na may kamera. At kahit sino, mapupukaw ang puso ng tao sa pinamalas ni Kuya Jesus. That is a random person na kahit siguro walang kamera, mababaling ang attention mo kay Kuya Jesus. Isang kahanga-hangang gesture ng isang tao. Mas maraming views si Kuya Jesus eh. Hindi pa siya napopost. Nire-record pa lang nila. Hindi pa nga na-edit. Paano nila malalaman na maraming views? Sabi ko nga, kahit walang camera yan. Humihingi ka ng pagkain sa ibang tao, tapos may lumapit sa iyo, inalok ka. Abay talaga mapupunta ang atensyon mo doon sa taong iyon. Normal na reaction yun. At isa pa, magiging grateful ka talaga doon sa isang tao na hindi mo naman hinihingian ng pagkain, tapos lalapitan ka para alukin ka ng pagkain. Aba, yung attention mo talagang mababaling doon at talagang yung puso mo ay lalambot doon sa isa taong yun. Dahil hindi mo na maiisip na dahil sa views, maiisip mo yung gesture, yung pinakita niyang or ipinamalas niyang kagandahang loob. Tignan niyo, pinabayaan niyo ng isa. Hindi naman naunahan. Pinipilit ni Libayan na hindi naunahan. Binigyan ko nga kayo ng isang example kanina na halimbawa lang yung sa sasakyan, dalawang sasakyan. Yung isa nauuna, tapos yung motor ay nasa likod. Dahil masyadong mabagal yung nasa unahan, tapos masyadong mabilis yung takbo ng motor, so ngayon naunahan ngayon yung kotse. So same thing din ng sitwasyon dito ni Vio at ni Kuya Jesus. Dahil nga masyadong mabagal yung sitwasyon doon sa sitwasyon ni Ivana at ni Vio. Tapos biglang mabilis yung sitwasyon na nangyari dito kay Kuya Jesus. Kaya naunahan tuloy ni Kuya Jesus si Vio. Hindi siya nakuunahan ni Kuya Jesus.
Nauna na yung lalaki. Damage control, pinagloloko talaga tayo dito. Alam nyo kung hindi talaga kayo magaling mag-analyze or hindi kayo mapag-observe, si Libayan sa sobrang galing niyang manalita, maloloko talaga kayo. Parang katulad doon sa membership fee, 'di ba? Kung hindi pa natin siya in-expose, hindi niya siguro buburahin yung description niya doon sa membership fee. Tapos doon sa age of sexual consent na talagang tinawag pa niya kaming PDF protector dahil nga in-expose namin na mali yung tinuturo niyang batas. Tapos yung iba pang mga batas na tinuturo niyang mali, tapos para bang pagkagaling-galing niya magsalita, pero pag inanalyze nyo, siya naman ang mali. Hanggang sa umabot pa nga yung age of sexual consent sa debate na napatunayan namin na talagang siya ang mali. Hindi ko na bibigyan ng reaction yung ibang sinabi niya rito dahil paulit-ulit na lang. So same thing din naman yung sasabihin ko doon sa mga sinabi niya. At dito na lang tayo sa last part na sinabi niya, tayo magre-react and then magtatapos na tayo. Pakinggan muna natin bago ako magbigay ng opinion ko dahil sa tingin ko mali na naman siya ng analysis at mali na naman siya ng conclusion dito. Siya naman talaga dapat, sa kanya naman dapat talaga mapunta yung 100K. Sa tingin ninyo, tama yung analysis ni Libayan at yung conclusion niya na dapat kay Vio napunta yung 100K? Ako sa opinion at obserbasyon ko, kahit siguro hindi dumating si Kuya Jesus at kahit na siguro nagbigay si Vio, hindi pa rin sa kanya mapupunta yung 100K. Dahil sa tingin ko si Ivana, naghahanap talaga siya ng extraordinary person na deserve talaga na tulungan. Dahil kung maoobserbahan ninyo, marami naman ding tumulong kay Ivana. May nagbigay ng pera, may mga tumulong, mababait din naman. Pero hindi niya nabigyan ng 100K. Kaya yung sinasabi rito ni Libayan na dapat napunta kay Vio yung 100K dahil lang sa sinasabi niyang nauna si Vio kesa dito kay Kuya Jesus. But in fairness naman kay Vio, alam ko namang tutulungan din niya ni Ivana at sigurado na i-compensate din niya si Vio sa stress na dinanas niya dahil sa pangbabash sa kanya ng mga tao. Sa ugali ni Ivana na matulungin, for sure she will solve it na hindi na madehado yung nagrereklamo. Naglabas na siya ng pere. Pero mas maganda kasi yung content na umabot sa'yo kapag itong si Manong Jesus ang bibigyan mo. Kaya nga pinakita ko sa inyo kung ano ang nangyari dito. Ipinakita mo nga pero sa tingin ko mali-mali yung analysis mo pagdating doon sa sitwasyon. Dahil nga siguro hindi mo gusto si Ivana at hindi mo gusto yung mga ganitong klase ng content. Totoo naman na magiging maganda talaga ang content ni Ivana at magbibigay kasi ng magandang lesson sa maraming tao dahil yung ugali ni Kuya Jesus ay kakaiba. Hindi ba ito yung simpleng sitwasyon na kung saan hihingi ka ng tulong tapos tutulungan ka? Ito, lumapit siya dahil nakita niya si Ivana na parang humihingi ng pagkain at siya ang nagkusang magbigay ng 10 piso kay Ivana. At alam kong mag-a-agree ang lahat sa akin dito. Si Ivana hindi niya binigay niyan dahil sa naging maganda ang content niya. It's because nakita niya yung ganda ng puso ni Kuya Jesus. At sa opinion ko marahil yung biyayang natanggap niya ay talagang nakalaan para sa kanya. At dito ako magtatapos. May mga bagay talaga na nangyayari sa buhay natin. It's not because of swerte, but because we've done something in the past na aanihin pala natin sa mga darating na panahon. Minsan, yung kabutihan ng magulang natin, tayo rin ang umaani. Kaya huwag tayo magsasawa na gumawa ng mabuti sa kapwa. Pero huwag din naman natin kakalimutan na maging matalino sa pagtulong dahil hindi lahat ng tulong ay nakakabuti. Madalas, tinuturuan lang natin ang isang taong maging tamad at palaasa. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Until my next vlog, this is Ecclesiastico. Have a blessed Christmas and a prosperous New Year to all. Take care. Bye!